Situation 2, beam section is B equals 300 millimeters, H is equal to 450 millimeters. Effective depth is 380 millimeters. Compressive strength of concrete, FC prime, is 30 megapascal. Steel strength, Fy, is 415 megapascal. The beam is simply supported on a span of 5 meters and carries the following service loads. Superimposed dead load of 16 kilonewton per meter and live load of 14 kilonewton per meter. And then we are required to use the load combination 1.2 dead plus 1.6 live. So first question, what is the maximum moment at ultimate condition? Next, find the number of 16 millimeter diameter bars required if the design moment at ultimate condition is 200 kilonewton meter. If the beam carries an ultimate concentrated load of 50 kilonewton at the midspan, what is the number of 16 millimeter diameter bars required? All right. So this is taken from a previous board exam problem. Yun nga lang, binago ko ng kaunti. So ginawa kong NSCP 2015 yung provision na gagamitin. So ano po ang indication sa board exam? Or baka magtanong kayo, no? Ano po ba ang ginagamit na provision sa board exam? By default, it should be NSCP 2015 already. However, in the recent exams, no, meron pa rin tayong lumalabas na mga questions from the previous provision. So that's why it's important for us to identify, no, when to use yung old provision and when to use yung bagong provision. And most importantly, alam pa rin natin kung paano gamitin yung old provision. No? May konting pagkakaiba lang pero not a drastic na pagkakaiba. So konti lang naman. So dito, masasabi ko na NSCP 2015 ang pinapagamit dito dahil sa pinapagamit na load combination. Okay? Sa NSCP 2001 kasi, ang typical na load combination natin is 1.4 dead plus 1.7 live. No? Yan. So, yun yung indication. So, ibig sabihin dito, gagamitin natin yung natutunan natin sa recent. Yung kung ano yung tinuturo sa inyo sa college. Yun yung NSCP 2015. Okay? So, now, pinapahanap lang muna yung maximum moment at ultimate condition. So, of course, yung beam down natin simply supported. Yan, simply supported. Ang span daw nito, ano sa span? 5 meters. Okay, tapos ito, take note, service loads to ha. Ngayon, service load means unfactored. Okay, tapos isa pa, itong term na superimpose, ano ibig sabihin niyan? Pag narinig niyo yung superimpose, ibig sabihin yan yung ipinatong na load. So, ibig sabihin yung self-weight hindi included. Okay, take note of that, no? Tapos binigyan tayo ng cross-section ng beam. Yung beam daw, ang width ng beam, so rectangular ito ha, ang width ay 300. Tapos ang overall depth, so yun yung H, 450. Okay, tapos syempre may reinforcement yan. Yung effective depth, binigay naman na 380. Ayan. Okay? So, what is the maximum moment? So, syempre, kunin natin muna yung load. So, syempre, meron siyang dead load. Okay, tsaka live load. So, pagsasamahin natin yun, no? Yun yung total load natin. WU live load, WU dead load. So, yung ultimate load. Okay? So, well, first of all, dahil service loads yan, unahin ko na yung sa dead load. Dahil superimpose lang yan, so yung 60, dadagdagan pa natin nung self-weight. So, ang self-weight lang naman dito is yung concrete itself. So, yung unit weight ng concrete, kung hindi given, you use 24 kilonewton per cubic meter. Yung iba, ginagamit 23.5, no? Pero, konti lang naman discrepancy. So, 24 times area, no? Area nung beam. So, 0.3 by 0.45.
So, kilonewton per meter na yan. Kasi minultiply mo na ng area. So, 16 plus 24 times 0.3 times 0.45. So, that gives you 19.24. Okay, again, unfactored pa yan. Ayan na. So, yun na yung total dead load natin. So, therefore, our ultimate load will be 1.2 of the total dead load plus 1.6 of the total live load. So, 1.2 of 19.24 plus 1.6 of 14. Okay, and that gives us 45.488 kilonewton per meter. So now that we have the total ultimate load acting on the beam, we can now answer the first question, which is yung ultimate load at the maximum condition. So meaning yung pinaka-maximum. So simply supported, WL squared over 12, di ba? Ayan. So that is 45.488 times L, 5 squared over 8. Ayan. So that gives us 142.15 kilonewton meter. Okay? All right. Next, find the number of 16 millimeter diameter bars if the design moment at ultimate condition is 200 kilonewton meter. So sa number 2, kung ang design moment daw ay 200 kilonewton meter, pinapahanap yung number ng bars na kailangan. Okay, sige, let's proceed. So magde-design tayo, no? We will design. Okay, so because we are designing, aalamin natin yung number ng bakal na gagamitin. Of course, unang-una na dapat papasok sa isip natin dito, we want the design to be under-reinforced and at the same time, tension controlled. Okay? Pag sinabi po natin na under-reinforced, ang ibig nating sabihin dyan is gusto natin mag-yield yung bakal. Okay? So, ibig sabihin, yung stress sa steel, matik na yon FY na kagad. Tapos, yung tension controlled, ibig sabihin, yung reduction factor natin, 0.9. Okay? So, yan. Kapag magde-design. Yun yung matik yun. Yun kaagad yung parang goal natin. Okay? So, how do I define the number of bars? O di equate natin, MU is equal to phi MN. Okay? So, yung phi natin 0.9, MN natin ano? So, kung meron kang rectangular beam, alam natin na meron siyang neutral axis, tapos merong depth yung compression block. At kunwari yun. So, yun yung depth ng compression block, A. Okay? Tapos ito, merong reaction yung bakal, T. Tapos may reaction din yung concrete na under compression na C. So, ang distance nilang dalawa, kung mapapansin ninyo, na lang. Ang distance nilang dalawa is D minus A over 2. Okay? So, ibig sabihin, nominal moment, pag nag-moment ka dito, yun yung compression times yung moment arm. Pag nag-moment ka naman sa centroid ng compression, yun naman yung tension times itong moment arm. Okay, so mamili ka na lang. Pero dahil ano dito, dahil nagde-design tayo, maganda niyan. Alamin kasi natin kung ano tong depth of compression block. Yan kaagad yung dapat mong target, makuha yan. So mag-moment ka na lang dito sa tension bar para yung iikot is yung C. Okay, so magiging VMN natin or nominal moment natin ay V times C times D minus A over 2. But what is C? C is, ano, di ba? Compressive force. So, force is stress times area. So, tandaan nyo na kagad na ang allowable stress sa concrete design, isa lang naman, 0.85 FC prime. Yun lang naman yun. Tapos, yung area ng concrete in compression. Okay, eh ano yung area ng concrete in compression? Bali, itong naka-highlight. Ito.
Anong area yan? Height is A, yung depth ng compression block, times yung width na B. Kaya naging AB yan. Kapag rectangular beam, no? AB yan. So we have MU is equal to phi times 0.85 FC prime AB times D minus A over 2. Ayan. Substitute natin lahat. Ito ay 200. Gawin natin Newton millimeter kasi magiging Newton millimeter itong nasa right side. Kaya nag-multiply ako ng 1 million equals 0.9 times 0.85 FC prime. Ang given na FC prime ay 30. Okay, tapos yung B natin 300. Ay, sorry, A pala muna. A, B, D. Yung D natin ay given na 380. Ayan, given na. Okay, 380. Minus A over 2. So, ayan. Masolve nyo si A. Okay, solve natin si A. So, pwede nyo i-shift solve, pero ako kasi ang ginagawa ko dyan palagi, ano na eh, nasanay na ako dito ah. Ano yan? Quadratic. Kasi pagka dinistribute mo to, 380A. Pag dinistribute mo yan, magiging A squared over 2. Tapos lahat ng constant, ito, divide mo lang sa kabila. So, para magiging quadratic siya. So, para ano, makuha mo yung dalawang roots. So, mode equation quadratic. Ayan. Tapos yung una mo dito, laging 0.5 yan. Laging 1/2. Ito. Okay? Tapos, yung lagi mo dito is yung effective depth, 380. Pero negative. Bakit? Kasi na-transpose natin sila lahat sa isang side ng equation. So, itong negative na to malilipat dun sa left side, kaya magiging positive. Ito namang positive na to malilipat dun sa left side, kaya magiging negative. Tapos yung constant term natin, bali ito lang, lahat ng naka-highlight ng yellow, ito. Di-divide natin itong mga nasa right side papunta sa left. So magiging 200 million over 0.9 times 0.85 times 30 times 300. Ayan. Okay, so that's 673 and 86.226. Well, of course, dito, hindi mo pwedeng tanggapin to. Bakit? Kasi lagpas na yan doon sa depth ng beam. So, ibig sabihin, hindi yan yung solution na i-consider natin. I-consider natin, syempre, yung pasok lang doon sa depth ng beam. So, ito, 86.227. Hey. So, ngayon, ganito. Pagdating sa part na to, NECB 2001, NECB 2015, same lang ang ginagawa. Yan pa rin yung gagawin. Pero, di ba, pag nagde-design tayo, kailangan nating i-check kung ito bang ano na to, kung ito bang tawag dito. Kung ito bang design natin, kakailanganin natin ng doubly reinforced at hindi singly reinforced lang. So, paano natin malalaman yun? Malalaman natin yun through the maximum steel ratio, no? Or the maximum strain ng steel. Okay? Na po pwede sa NSCP. So, sa NSCP 2015, mas madali in a sense na alamin kung ano yung magiging maximum capacity niya kasi marami kang option. Sa NECB 2001 kasi meron lang isang formula na pag-compute ng steel ratio, yun yung gagamitin mo. At saka sa dulo mo pa siya malalaman kung magiging ano ba siya, doubly reinforced. Ang maganda dito sa NECB 2015, dito pa lang sa part na to, pwede mo nang ma-verify, no? Paano? So una kunin mo yung depth of neutral axis, yung C. So ang relationship niyan, 'di ba, A over beta 1. Okay? Na kung saan ang beta 1, dalawa ang value niyan. 0.85 lang 'yan kapag yung FC prime mo ay mas malaki or equal sa 28 megapascal. Pero yan ay 0.85 minus 0.05 over 7 FC prime minus 28. Sorry, pag mas mababa pala to, sorry. Pag mas mababa or equal. Pero pagka mas malaki pala, ito yung formula. Okay? So, ang pinagkaiba lang yan sa NECP 2001, mas mababa or equal ng 30. Okay? Tapos ito rin, nagiging 30 sa NECP. No? Okay? So, this is NSCP 2001.
Okay? um, because we are using NSCP 2015 for this specific problem, um, yung given sa atin na FC prime na 30 falls under this category na dito. So, ibig sabihin, computin natin yung beta 1 gamit yon. So, lagay ko na dito sa baba. Pakita ko na lang sa screen. So, 0.85 minus 0.05 over 7 times 30 minus 28. So, that gives us 0.8357. So, ibig sabihin, yung C natin would be calculated as 86.227 over 0.8357. So, lalabas yung C natin na 103.179. Okay, so bakit ko to sinasolve? Kasi gusto ko i-check kung kakailanganin ko bang i-design ito ng doubly reinforced or hindi. Ang sabi kasi sa NSCP, para daw masagad yung singly reinforced na beam, kailangan yung strain ng bakal ay hindi bababa ng 0.004, no? The strain of the steel should not be lower than 0.004. So ibig sabihin, kung meron tayong beam, ito yung bakal, tapos i-drawing natin yung strain diagram. Strain diagram. Yung strain ng concrete, lagi yan na 0.003. Okay, tapos yung strain ng steel, nandito yun, no? Strain ng steel. So, sa kabila. So, ang strain ng steel ay Fy over E or Fs over E. So, saan galing yan? Di ba ang Young's modulus, ito lalagay, no? Di ba ang Young's modulus, slope ng stress strain curve? Slope means rise over run. So, ganito kasi yun, di ba? Ito yung stress, ito yung strain. Tapos, ganyan, di ba? Yung stress strain curve. So, yung slope nito, yun yung E na tinatawag natin. No? So, kaya pag ni-rearrange mo, lalabas Fs over E. Okay? So, ngayon, according to the code, para ma-maximize yung steel, kailangan ito ay hindi lalagpas ng 0.004. Or I mean, hindi bababa. No, ay sorry. So, mas malaki dapat sa 0.004. Hindi bababa. Okay? Kailangan lagpas yan ng 0.004, no? Kasi pagka mababa masyadong strain ng bakal, ibig sabihin hindi masyadong na-stress yung bakal. So ibig sabihin ang mas na-stress yung concrete. So parang anong nangyayari, ano yun? Compression control. O di kaya over-reinforce. Bakit over-reinforce? Kasi hindi masyadong na-stress yung bakal. Ibig sabihin sobra-sobra sila. Okay? At hindi sila mag-yield. And yun ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong provision sa NECB 2015. Kailangan daw yan ay 0.004 at least. Okay? At yun yung maximum condition for singly reinforced condition. So, how do we calculate that? No, I mean, how do we define yung maximum condition? So, ito yung maximum condition. So, ito ngayon yung magiging depth ng compression block. C. No? So, yun yung C max na tinatawag. Okay? So bakit po C-max yan? Ito minimum. Bakit ito maximum? Ito pinakamaliit. Kasi po, ganito mangyayari. Kapag ka lumagpas ka diyan, no? Let's say nandito na yung C mo. Ang mangyayari sa strain diagram ganito. Ano nangyari sa stress sa steel? Lumiit. 'Di ba? Yung strain sa steel lumiit. So bumaba na tayo dito. Kaya ito na yung maximum kasi pwede ka kahit ano na nasa ibabaw niyan. Pwede dito. O yan. So as you can see, ang laki ng strain ng bakal, which is okay kasi ibig sabihin yan, under-reinforce yung bakal mo. Okay? So anyway, how do I define Cmax? Bali, alam naman natin na ito ay effective depth. Di ba? So by ratio and proportion, we can see na ito, Cmax minus, D minus Cmax. Okay? So yung above na triangle ay magiging Cmax over 0.003 equals, ito namang triangle sa ilalim, magiging D minus Cmax over 0.004. Okay?
So, kapag yung cross multiply natin yan, magiging ganito. 4C max ay equal sa 3D minus 3C max. So, ano nangyari sa mga 0.00? Pag nag-multiply ka dyan ng 1,000, wala na yan, 00 na yan. Okay? So, pagsamahin natin ngayon, so itong 3 lilipat sa kabila, magiging 7C max equals 3D. So, therefore, makikita natin dito na ito pala yung maximum D. I mean, maximum C natin para ma-maintain yung singly reinforced condition. Okay? So, ibig sabihin, para ma-check natin kung ito bang condition na to na required ay singly reinforced pa rin, we will need to compare kung ito nakuha natin na neutral axis ay hindi lumagpas doon sa C maximum. Okay, so kung tingnan natin C maximum, ano ba value nito? So, 3/7 ng effective depth na 380, no? 380. So, that is 162.86 millimeter. Okay? At dahil yung C natin na 103 ay mas mababa sa C max, okay, then design as singly reinforced rectangular beam. Okay? So we can proceed with this design. No? So ayan na yung i-adapt natin na A. Okay? So, yan ang i-adapt natin na A. So, ngayon, after natin i-define yung mu is equal to Vmn, dun tayo sa second equation. So, ngayon, mag-design tayo ng SRRB, no? So, therefore, we can now set C is equal to P. So, ano yung C? 0.85 FC prime AB. Ano yung T? Area ng steel times yung stress ng steel. Dapat ito Fs to. Pero dahil nagde-design tayo ngayon, gusto natin mag-yield yung bakal, so Fy na yan. Okay, and from here, we can define the area of the steel. So, 0.85 FC prime. A is 86.227. Tapos yung B natin, 300. Area ng steel times 415. Tama ba? Fy is 415. Ayan, 415. So, we can define the area of the steel. So, 0.85 FC prime A B over area ng steel. So, this 1589.49. Okay? And ang tinatanong sa atin, um, ano yung number ng bars? So, number ng bars is just area ng steel over yung area ng isang bar. So, ang area ng isang bar, so ang pinapagamit na diameter sa item 2 ay 16. So, 16 squared. So, that is 7.9. Okay, which we can approximately say na 8. Or we can round up to 8. So, laging round up ha pag number of bars. So, therefore, our answer for number 2 is letter D. Next, number 3. If the beam carries an ultimate concentrated load of 50 kilonewton at the midspan, what is the number of 16 mm diameter bars required? So dito we have to be careful ah. Ang sabi niya, kapag ang number 3, ang load lang daw 50 kilonewton. No, hindi natin isasali itong dalawa. Tsaka mapapansin nyo, tinan nyo. Tinan nyo yung choices ng number of bars. Ang bababa. 'Di ba? So that means hindi kasali itong binigay na load. Alright? So ito lang talaga, purely 50 kilonewton lang. At saka, don't forget, yung self-weight. Tsaka yung self-weight nito. Okay, this is for number 3.
So dead load due to self-weight, tsaka concentrated load na 50. Factored na to. Okay, factored na to. Kasi sinabi ultimate load na yan. Okay? So yung self-weight na lang, saan naman yung self-weight? 24, no? So this is 24 times 0.3 times point, ilan nga yung depth? 45 or 450 mm. Okay? Kaya lang, ito, unfactored yan. So, factor na natin. So, 1.2. So, that is 3.888. Okay? So, therefore, we can now design, again, i-design ulit natin to, no? So, para makuha natin yung maximum moment MU, so, dahil ano naman yan nasa gitna yung mga load lahat. So, sigurado yan, yung maximum moment yan by superposition, yung WU dead load, L squared, over 8 plus yung concentrated load na nasa midspan, di ba ang formula niyan is PL over 4. Okay, so kumpitin lang natin. WL squared over 8 plus PL over 4. So that is 74.65. Ayan. Okay, and then once again, ulitin lang natin to. Okay, MU equate mo sa VMN, which is phi times 0.85 FC prime AB times D minus A over 2. So this is 74.65 million equals 0.9 times 0.85 times FC prime A B tapos effective depth minus A over 2. And then again, you can solve for A. So that's 29.69 mm. And definitely, hindi ito lalagpas sa Cmax, no? Pag kinumbit mo yung C na to, ang liit na eh. Di ba? Mas maliit na siya kanina eh. Oh. Cmax natin, 160. So, ibig sabihin, ano pa rin to? SRRB pa rin to. So, therefore, we can now proceed with C is equal to T. So, 0.85 FC prime AB is equal to AST times FY. Okay, so substituting everything, ang B natin ay 300. Tapos masolve ulit natin dito yung area ng steel na required. So we have so 547.3 millimeter square. Okay? So ang gusto ko naman ingatan dito kasi parang masyadong maliit eh. Check naman natin yung minimum steel ratio, no? Kasi parang masyadong maliit. So ano ba yung minimum steel ratio or steel area? Minimum is whichever is the larger between 1.4 over Fy BD and 0.25 square root of FC prime over Fy BD.
Okay, so baka magtaka kayo, no? Gamit ko 0.25. Parehas lang po yan dun sa square root of FC prime over 4FY. Parehas lang yan. Ito lang kasi yung nakalagay sa NSCP 2015. Sa 2001 kasi, ito ay square root of FC prime over 4FY, which is same lang naman, di ba? 1/4 is the same as 0.25. Okay, so computin lang natin. So, 1.4 over Fy times BD. So, di ba, B, tapos yung D natin 380. So, ito yung minimum area. Based dito sa una, 384, no? Tapos, i-check naman natin yung pangalawa. 0.25 square root of FC prime over 415 times 300 times 380. So, 376. So, whichever is larger will go first. So, ito, 384.58. Okay, at dahil ito naman, lagpas sa minimum, so, ibig sabihin, okay. Alright, so therefore, the number of bars, once again, total area required over the area of the bar, and that is, so 2.72. So round that up to 3 pieces. Okay, so our answer for number 3 is 3 pieces. And that's how we answer this problem.